Round 2 na sa susunod na linggo ng nakalululang oil price hike at posibleng sumipa ng magit 20 piso ang presyo ng diesel. May nag-iisip ng magtigil pasada habang ang ilang taxi operator naman hihirit ng dagdag sa flag down. At mula sa Quezon City, nakatutok live si Darlene Butao. Darlene? Pia, titigil na nga raw sa pamamasada yung ilang tsuper na nakausap namin dahil talagang wala na raw silang kikitain pagkatapos ng panibagong big-time oil price hike sa susunod na linggo. Nakalatag naman na yung mga programa para sa ayuda ng gobyerno pero may panawagan yung ilang transport groups at tsuper. 20 to 22 pesos ang inaasahang dagdag sa kada litro ng diesel sa Martes ayon sa industry sources. 14 to 16 pesos naman sa gasolina. Hindi pa naglalabas ang Department of Energy ng opisyal na estimate at ng anunsyo kung pumayag muli ang oil companies na utay-utayin ang dagdag singil. Matapos ang round 1 ng mega oil price hike noong isang linggo, batay sa kwenta ng GMA Integrated News Research, naglalaro ngayon ang gasolina sa 57 to 84 pesos per liter. Sa diesel, 66 to 90 pesos. Sa kerosene, lagpas 100 pesos. Magkano man ang pinal na mapagkasunduan, iisa ang sigurado. Bugbog na raw ang mga tsuper. Paano ba raw magkakasya ang 500 piso kada araw sa kanyang may 2 anak? Kaya baka tumigil na raw siya sa pagpasada sa susunod na linggo. Ang taxi driver na si Jesus, hindi na umaabot sa 500 piso ang kita kada araw dahil sa sobrang mahal ng langis. Kaya nananawagan ng Philippine National Taxi Operators Association o PNTOA ng pagtaas ng singil sa flag down at kada metro. May panawagan din ang samahan ng mga TNVS. Yung transport network company naman, kung nasaan nagdadrive yung ating mga driver, baka naman po pwedeng bawasan ang komisyon nila. Tayo po, ang request natin, yung 10% okay na kasi may 10%. mga transport network company naman na 10%. Naunang inanunsyo ng DSWD o Department of Social Welfare and Development ang pamimigay ng tig 5,000 pisong ayuda para sa tricycle drivers simula Martes. Sabi naman ng DSWD, susunod na ang iba pang nasa sektor ng transportasyon gaya ng mga driver ng jeep, bus, taxi, TNVS at mga motorcycle taxi at delivery rider. Inatasan na rin ng LTFRB ang lahat ng PUV operators na magsumite na sa pinakamalapit na Regional Franchising and Regulatory Office ng listahan ng mga pangalan ng mga driver na kabilang sa kanilang prangkisa. Para raw ito mapabilis ang paghahanda at implementasyon ng fuel subsidy program. Bago kasi mailabas ng pamahalaan ng pondo para rito, dapat umabot ng $80 per barrel sa loob ng isang buwan ang presyo sa pandaigdigang merkado ayon sa Department of Transportation. Malaking tulong man, hindi pa rin daw yan sapat para sa ilang samahan ng mga tsuper lalo kung aalagwa pa ang presyo ng langis. Pia, nauna nang sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na maaaring sa susunod na linggo ay maglabas na ng desisyon kaugnay sa mga petisyon sa dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai.